Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 8 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulugan sa talaman upang sa mga gawan, pagpapakako at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapakabot ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! At ito, ating kapagating balita, si Boyet Guillermo. Alright, maganda. Wala, umpisa pa lamang, natalisod na ang ating dila. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng programang ito, Balitang Pilipinas Worldwide. Muli po, kayo po ay aking inaanyayahan. Samahan po ang inyong lingkod sa isang oras nating pong pagbabalita at pagtalakay sa likod po ng mga balita. At syempre, hindi po mawawala ang serbisyo publiko. Tara na, halina! Ho? Makinig, manood dito na po sa Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan, tayo po ay araw po ng Wednesday, August 30, 2023. Isang araw na lang ho, dispiras po tayo ng sweldo. Ano? Sweldo. Ayan, At syempre, araw ho ng Miyerkules, simbang baklaran ang ating po mga deboto. Ayan, ay huwag kakalimutan ang inyong debosyon, ang inyong pong panata
sa ina ng laging saklolo na kung saan kayo ho ay nangako nangako na magnunubina ng 9 na beses dahil natanggap ninyo ang biyaya, ang inyong kahilingan, ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya't mula noon, sinabi mo, magnunubina ka ng 9 na beses para bilang pasasalamat. Kaya, paalala, siyempre, ang programang ito ay hindi mawawala ang paalala sapagkat yan ay bahagi ng serbisyo publiko ng Balitang Pilipinas Worldwide. Siyempre, dahil naniniwala tayo, ang paalala ay gamot sa mga nakakalimot. Kaya paalala, ingat sa inyo pong pagsakay-sakay patungo sa simbahan. Wag kong papayagan at wag pahihintulutan na kayo ay mabibiktima ni taning. Kasi ang punta ho ninyo ay sa bahay-sambahan, sa bahay ng ating Panginoon, kaya si taning nag-aabang yang sa'yo, kumukuha ng tiyempo para ikaw ay ma-distract. Masira ang loob mo na ikaw ay sumamba sa ating Panginoon. Yan ang gagawin niya. Kaya gagawa siya ng mga pamamaraan para ma-discourage ka. Ma-discourage ka na hindi na pumunta sa simbahan. Dahil gagawang kanya ng mga senaryo. Ayan, isa dyan yung pandurukot ng kanyang mga alipores, ang kanyang mga alagad. Mga alagad ni Taning. Ayan. Asan yung alagad ni Taning dito? Hindi yan hindi yan ang alagad ni Taning. May mas matindi pa dyan di bale? Yan paalala. Paalala. Kasi tayo ay binigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng wisdom para gamitin yan sa lahat ng mga pagkakataon. Na kahit ikaw ay papuntang simbahan, sasamba ka, ay kailangan mong gamitin yan. Dahil nagdo-double time din po. Busy rin ho. At nakaabang lang ho si Taning para ikaw ay biktimahin. At syempre pag ikaw na biktima, baka sisihin mo pa si Lord. Naku, kasi nagsisimba ako katapos na nangyari pa yon. Masisisi mo si Lord. Pero katunayan, ikaw ang may pagkukulang. Ikaw ang mali dahil aanga-anga ka. Ang sama naman nun. Kinakailangan kasi tayo, laging ang ating pag-iisip bukas. Ang ating pag-iisip alerto. Kapag tayo lumabas ng bahay, patawarin niyo po ako sa aking termino, NGA na lang ho. NGA, nga pala yun. TANGA, ayan. Lalagyan, dadagdagan natin ng A pala. AANGA, ANGA, yan. Nangyayari ho kaya, nangyayari ho yan, kasi sa ating pong kapabayaan, sa ating pong, ang dami ho nating iniisip. Nasa labas na tayo ng bahay, sumasakay tayo. Ang lalim-lalim ng iniisip natin. Minsan, absent-minded ang ating mga pag-iisip. Iniisip natin yung problema sa bahay. Samantalang wala ka na sa bahay. Nasa labas ka na ng bahay. Ang bahay pa rin ang iniisip mo. Iniisip mo, hindi pa nakakain yung aso mo. Ang pusa mo, hindi pa nakakain.
andun pa rin ang pag-iisip samantalang nasa labas ka. O, tatawag ka sa katulong mo. Petra, ang pusa, baka pabayaan mo, pakainin mo, ha? O, tatawag ka. Ang cellphone mo, nakalantad ka sa publiko. Ang kitang-kita yung tatak ng cellphone mo, prutas na may kagat. Di ba? Di mainit ngayon. Ayan ang sinasabi natin, inaabangan tayo ni mga aliporis ni Taning. Oo, nakaabang lang 'yan. Naghihintay na may mabiktima. Kung tayo nagpapabaya nga sa ating sarili. Iniisip pa rin, tatawag sa bahay, naka-cellphone, ang cellphone, ang tatak niya, di ba? Pag nakaganon, nakaganon ng cellphone, kitang-kita yung likuran ng cellphone. Prutas na may kagat. Nako. Ang mata ni Taning, mga alagad ni Taning, nanlalaki. Uy, naku, mahal ito. Mahal. Kaya kung minsan hindi tatakbo 'yan. Andyan na ang kanyang kasangga. Yung crime in partner niya. Partner in crime niya. Nakaabang. Sasakay na ng motor 'yan. Ayan. At papasadahan ka, biglang aagawin ang cellphone mo. No? Kaya yun ang ating paalala, maging alerto sa kapaligiran. Lalo na kayo ay nasa pampubliko kayo, nasa labas kayo, naglalakad sa karamihan ng tao. Huwag po tayong NGA. Huwag ho tayong ganon. Maging alerto, gising na gising ang pag-iisip sa paligid, ang tenga, kung minsan yung tenga may nakasalpak na may nakasalpak na headset. Hindi naririnig ang paligid. Nakapokus ang isip doon sa pinakikinggan niyang love song na paborito niya. At doon nagmumuni-muni habang naglalakad. Nagmumuni-muni. So, wala yung presence mo sa paglalakad mo. Maaaksidente ka niyan, iho. Maaaksidente ka niyan. Hindi ka man maaksidente, iyan. Malalaman na meron kang cellphone. Malalaman ni Taning, mga aliporis ni Taning, na may cellphone ka. Kung yan ay nakatago, naka-silent mode, vibrate lang. Kapag nakatago yan, nanginginig yan. Pag may message, di ba? May message. Huwag mong ilalantad sa publiko. Hayaan mo muna doon ka sa safe na lugar. Nasa safe na lugar ka. Doon ka magbabasa ng message sa tapat lang ng police station. Sigurado ka diyan. Walang mag-i-snatch diyan. Kaya yan yung ating mga paalala sa ating mga kababayan, Okay. So sige. At ayan mga viewers natin andyan na. Huwag kong kakalimutan mga viewers, mga minamahal kong viewers, yan, paring Crispin Lambayan, Andrea Forte, hello and good afternoon sa lahat. Sabi ni ni Andrea Forte, ganun din si paring Crispin Lambayan. Magandang hapon po, pare. Sa iyo diyan at sa mga kasama diyan sa DCWG. Si Sister Bing. Good afternoon po sa lahat. Shout out po sa lahat ng viewers. Binabati kayo ni Sister Bing Giriba. Alright. Share ho sa ating programa para po tayo ay mapanood po ng iba pa nating mga kaibigan. Sabihin nyo sa kanila, mag-comment sila para mabati sila. Okay? Ayan, ako. Yung ating pong panahon, medyo, yung bagyong guring.
kung di tayo nagkakamali, para tong umaano na siya, no? Bumabagal o humihina na. Humihina na po dahil sa mga nakaraang araw, kahapon, medyo ito po ay kung di tayo nagkakamali, itinaas po sa tropical cyclone wind na signal number 3. Sa ngayon po, signal number 2 na. Diyan po sa sa Batanes at Babuyan. Babuyan Island po. Ayan at siya ho ay tumutungo papunta po sa Seawest Southwest ng Basco, Batanes. Yan. Ano po? At ang signal number 2 po, ayan, ay sa Ilocos Norte, ang northern portion of Abra, Tinig, Ligayan, Danglas, Ilocos Sur, sa Sinait, Cabugao, San Juan, Apayao, northern and central portion ng Cagayan, Amulong, Santo Niño, Piat, Rizal, Lasam, Gataran, Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Santa Teresa, Buguey, Bagao, Alcala, Kamalenugan, Apari, Alyakapan, Balletero, Santa Prasid, Claveria, Sanchez, Mira, Pamplona, Abulug. Ano po? Yan po ang ngayon ay signal number 1. Sa Metro Manila, ay makakaranas lang po tayo ng makulimlim na kalangitan. Pero maaari din po tayo makaranas ng pag-ulan sa dakong gabi, sa hapon, dahil po sa sa ano bang sinasabi rito, yung wala naman ho tayo, no? Hindi tayo kasama sa tropical signal. Wala ho tayong signal dito sa Metro Manila. Sigurin po ay namamataan 125 kilometer west-southwest ng Basco, Batanes. At na may maximum sustained wind na 195 km per hour and gustines hanggang 240 km per hour. Siya ay kumikilos po, ang super typhoon ay kumikilos po patungong west-northwest ward at 15 km per hour. So, yan ho ang bagyo, no? No. Kaya tayo po medyo dito sa Metro Manila nakakaano ho tayo. Medyo ang ating pakiramdam ho maginhawa. No, maginhawa ang pakiramdam dahil makulimlim at sa kulimlim na yan, no? Yung hangin, ang sarap, malamig. Malamig. Kaya, yung ating pong mga kababayan dyan, nandyan po sa mga lugar na yan, ay patuloy po kayong mag-ingat, magdasal, para po, yun, may southwest monsoon po pala, tsaka yung habagat, nagsasabay po yan kung kaya makakaranas po tayo ng mga pag-ulan-ulan sa portion po ng Luzon at Visayas sa mga susunod na mga araw. Okay. So, ano ba ngayon ang ating pong pag-uusapan, mga kaibigan? Ito pong medyo talagang umiinit din po ang usapin tungkol po dito sa yung dati pong retiradong police colonel.
Mukhang makakarating pa ho sa ano, sa Senado ho, ano, baka magkaroon pa ng investigasyon diyan dahil maraming nagagalit na senador. Oo, sa Inasta, una na nga ho diyan, no? Una nang nagpahiwatig ng galit ang ating DILG Secretary Benhar Abalos, na kung saan talagang ipinag-utos sa kapulisan na ipagpatuloy, no? Ituloy ang isinampang kaso laban po sa retired police na yon. Dahil sa kabila nun, no? Sa kabila nun na nagkaroon ng settlement ang dalawang involved, ano ho, sa road rage, ano ho, away ho sa kalsada, away sa lansangan. Sa kabila na nagkaroon daw sila ng settlement, pag-uusap at kasunduan na hindi na itutuloy ang kaso, hindi ho umubra. Dahil kung matitingnan nyo, kung makikita ninyo no, yung asta, yung kilos talagang nakakatakot. Kapag ganung tao makakaharap mo, yung gigil na gigil. Gigil na gigil at talaga namang konting-konti na lang ho na mabulungan ng demonyo, talagang puputok. Kasi kasado na ho yung baril. Kasado na ang baril. Kaya sa mga oras na yon, yung mga sandaling iyon, kapag nabulungan siya ng demonyo, tingnan nyo, di ba, kitang-kita na isang na lang ho. Pero kung naitutok po, malamang baka makalabit. Kung hindi man na niya na itulak siya ng demonyo na makalabitin niya yung dahil sa galit. Dahil po sa galit. Yan ho talaga ang idinudulot po ng ng baril kapag ikaw ay wala ka na sa posisyon, wala ka ng kapangyarihan. Nagiging mainit ka ngayon nagiging mainit ka mainit ka sa baril. Kasi kung ikaw ay nasa serbisyo pa nun, hindi mo magagawa yan magdadalawang isip ka talaga. Mauuna doon yung talagang may pagkakalagyan ka. Pag ikaw ay nag-trending at may nakakita sa iyo na na-videohan ka. Pero 'di ba? Ang dami na hong mga, kita mo yung mga nakaraan po mga pangyayari, isang magulang nga lang, isang matanda rin, na umaawat lang sa kanyang anak dahil aarestuhin, ayaw pa aresto at pagigilagan. Biruin mo, ganunin, naaalala ho ninyo yun? Naaalala nyo yun, na binaril sa ulo ng walang pakundangan man lamang at hindi inisip na babae, isang babaeng matanda ang kanyang para ba siyang hayop lang na nagpupumiglas na hayop na kung saan walang kabog-kabog pak. Ay nako, alam nyo talaga, napakahirap po talaga na meron kang baril. Bakit ba kasi nagdadala pa? Pag ikaw ay mainitin ng ulo, dapat hindi ka talaga nagdadala niyan dahil biglang bugso sa isip mo, na ka, bigla kang
itutulak ng pag-iisip mo eh. Na gawin yung mali, gawin yung hindi maganda eh. No? Kaya dapat lang ho. Oh. Alam nyo, katulad ho niyan. Yan pong pangyayari na yan. Nagbitiw na po. Nagbitiw po ang ano mo nga yan? Ba't nasa ano? Ayan, oo. Ayan. Nagbitiw po ang Quezon City Police District Chief. Oho. Si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Oh. Nagbitiw siya dahil siya ang naiipit. Naiipit po siya doon dahil nagkaroon nangyari ho yung aregluhan. Nangyari yung aregluhan na hindi naman dapat mangyari. At lumalabas din ho sa mga balita, lumalabas sa mga investigasyon at ayon nga po sa kay Attorney Fortun. Kaya lang pala nagkaroon ng pag-aregluhan ay napilitan po yung siklista. Ikaw ba naman isang siklista ka lang. Dating kernel. Dating kernel at yun nga tinutukan ka pa. Pag hindi ka nga talaga mapupuwersa, no? Hindi puwersa kahit hindi mapipilitan. Mapipilitan ka dahil na lang. Tingnan nung humarap pa nga sa media. Humarap pa sa media, talaga namang makita mo ang mga reaksyon. Hindi ba? Parang wala lang, kalmang-kalma lang, Napanood nyo ba? Ayan. Ang QCPD chief na si Police Brigadier General Nicolas Torres III nagbitiw para ho bigyan daan po ang investigasyon nga po doon sa road rage incident na kinasangkutan nga po ng isang dating pulis at isang siklista. At sabi po ni General Torres, nais lamang po niyang sa kanyang pagbibitiw ay nais niyang ipakita na wala siyang tinatago at handa siyang lumabas ang katotohanan sa insidenteng iyon. So, yun talaga dapat maganda yung agad na ginawa ni General. Bitiw agad siya para hindi siya mapag-isipan. Na yun ay kinukonsinti niya yung mga ganung pangyayari na nagkaroon ng aregluhan. Although talagang merong aregluhan, pero sa tingin po ng iba, sa tingin po ng ating kalihim, hindi dapat at hindi maganda na maareglo yung mga ganon. So, kaya rin na ituloy din po yung pagsasampa ng kaso laban po yan sa dating pulis po na si Wilfredo Gonzales, retired colonel. Huwag mo munang yan. Yan. Saan na ba ako? So, yung pagbibitiw po ni General Torres magiging epektibo po 'yan sa Huwebes. At kasalukuyan po iniimbestigahan na po ng pulisya. Noong Agosto 8
sa pagitan ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales at isang hindi yung siklista nga po. Yan, patuloy ho ang investigasyon ngayon yan. So matatandaan po natin, sa nag-viral sa video, nakita po si Gonzales na bumunot po ng baril habang nag-aaway matapos mabangga ng bisikleta ng siklista ang sasakyan ng dating pulis. Bakit ba ganun, Siguro masyado tayong depende tayo, yung defensive tayo sa masyado tayong sa ating mga sasakyan. Yung bang anong tawag diyan na masagi yung ating sasakyan, masyadong nagiging protective ho tayo. Na kapag nagasgasan ng konti, nanggigiliiti na agad tayo. Nakakagawa agad tayo ng sobra-sobra. Hindi naman sasakyan lang yan eh. Di ba? Maaaring marimedyohan. Maaring matapalan, bakit ba dadaanin po natin sa sobrang init ng ulo at tayo'y papatay? Tayo'y bubunot ng baril. Ako ho, minsan nasa maayos na usapan lang yan. Halimbawa, ako sasakyan ko nagagasgasan Naanuhan ng tricycle na konting gasgas, hindi ko na ho pinaanuhan yan ano pa ang mangyayari? Isang tricycle, makikipag-ano ka dyan. Yung bang hindi naman kayo nagkasadyaan, kumbaga, sabihin natin sa traffic, hindi naman kayo nagkasadyaan, nagkaanuhan lang ng konti. Para bang na agad tayo? Tayo na agad ang ating mga balahibo, na agad taas agad ang dugo Dapat lagi ho tayong kalmante. Wag ho masyado tayong maselan ba tawag doon na masyado nating binibigyan ng importansya, ng halaga, yung konting galos ng ating sasakyan. Tapos ang kapalit, ikaw ay manunutok ka na ng baril. Kung nademo-demonyok pa, malamang maputukan mo talaga. Mapatay mo ng dahil lang sa kapiraso, naguhit ng sasakyan mo. O pwede naman na pag-usapan ng maayos, hindi na kailangan bumunot ng baril. Ayan. Sabi, 500 pesos nga yung aregluhan. Nagka-aregluhan na. At pwede naman pag-usapan paano ba yan? Magtawaran na lang ho kayo. Isipin ninyo, isang siklista nga lang ho yun Bisikleta lang ang dala. Ibig sabihin yung pagkatao niya, hindi ho marangya, hindi ho mayaman So, ikaw na rin ang mag-a-adjust para bilang may maunawang tao. Ikaw na mag-a-adjust. Makikita mo, paano yan? Sige, magtawaran kayo. Meron ka bang 1,000 piso dyan? Pang ano ko na lang yan. Bibilang ko na lang ng chok yan para guhitan, Kasi pag pinagawa mo pa talaga yan, maaabala ka at kailangan mong gamitin yung sasakyan, napakaliit lang naman ng damage. Ako, yung aking bumper, nasa likuran na. Yung sa likod ang gumalo sa bumper ko Yung bumper sa likuran, butas. Tawaran kami. Paano yan? Kailangan pa ba natin ng investigador dyan? Ikaw naman ang nasa likuran. Ikaw ang dapat, dyan. Ikaw ang may kasalanan dyan. Magkano? Meron ka ba ng 2,000? Kasi, ano ko yan?
Patatapalan ko yan. Kikis-kisin yan at panibagong ano. Walang pera. O sige, 1.5. Wala pa rin, hindi kaya. Wala ka pa rin 1.5. O 1,000. Yun, pero siya na nagsabi, 1,000 lang ho pera ko. O sige, pwede na yan. Okay na yan. O di tapos. Ha? Hindi mo na, kayong dalawa na lang ang magre-resolve ng problema eh, kapag maliliit na bagay. Hindi na ho kailangan ng pulis dyan kasi pag ang pulis pa, inabala mo dyan. Pag nga mamalas-malas pa kayong dalawa. Ha? Oh. Yung mga maliliit hong bagay, wag na ho nating palakihin. Ayan, katulad ho niyan, di ho ba? Oh. Lumala. Nag-trending po. Oh. At aabot pa sa Senado yung mga pangyayari na yan. Oho. Ano ho? Kaya tayo po mag-isip-isip, tayo hong mga merong hong baril. Oho. Wag na ho nating anuhin yan. Wag na ho nating magbibibit-bit ho niyan. Kung wala naman ho tayong dead threat, kung ikaw, tansyado mo sarili mo eh. Ano? Alam mo sarili mo, alam mo ang mga nakaraan sa buhay mo. Kung ikaw nga ay merong, kung may nagawa kang masama, ayun. At nangangamba ang buhay mo, ano, nasa peligro buhay mo, o yun, kaya ka nagdadala ng baril. Pero kung wala naman ikaw, wala kang atraso, wala kang nagawang mali sa kapwa mo, o di ba? Hindi ka magdadala ng baril. Katulad niyan. Hindi naman ikaw niratrat. Para magamit mo yung baril mo panabla. Di ka naman binaril, di ka naman ginamitan ng sandata. Katulad niya, nung binunot, ay nag-trending tuloy. Ano? Ngayon ho, ingat-ingat na po tayo. Oho, ingat-ingat na po tayo. Konting bagay, maliit na bagay, wag na ho nating palakihin. Dahil sa kabilang banda, pag lumaki yan, problema ho. Problema lang ho ang kakaharapin natin. Lagi ho tayong lagi po tayong dudulog, magdadasal para ang Diyos ang presensya ng Diyos lagi nasa atin. Na yung kanyang Holy Spirit laging sumusubaybay sa atin. Maghari sa ating pagkatao para hindi tayo nakakagawa ng ng marahas. Hindi tayo nakakagawa ng mali. Kunin ho natin yan bago tayo lumas ng bahay. Kunin po natin. Ako ho, ganyan ho ginagawa ko kung minsan kasi mabubisit ka sa mga ibang driver, kapwa mo driver, lalo na yung mga bus driver, jeepney driver, at taxi driver, ay mga tigasin niya sa kalsada. Yan nga yung mga tawag natin sa kanila, sila yung mga hari ng daan, king of the road. Na kung saan talaga namang hindi mapihit-pihit ang manubela para itabi. At yung kasunod niya para naman makalagpas. Hindi kailangan pa siyang murahin ng busine. Itabi mo! Pag sinigawan mong itabi, galit pa. Tingnan niyo ho yan. Ano ho? Kaya, ngayon, kung may baril ka, ay malamang din talaga Oo Maano mo Kaya ako ang inyong lingkod. Ang baril ko po ang ating Panginoon. Yan na lang ho ang aking sandata. At tayo po ay wala ho tayong atraso, wala tayong sinasaktan. Tayo ho gumagawa lang ho tayo ng
mabuti ng serbisyo. Yan lang ho. Ngayon, kung may nagagalit sa ating ginagawang kabutihan, nasa sa inyo na yan. Pero, kung kayo'y galit sa mga ganyan, ipagdadasal po namin kayo na kayo ay makaunawa na ang ginagawa lamang po namin ay para sa kabutihan. Ano po? Wala ho tayong sinasaktan. Alright. So, sige. At tayo po, abay, nakasapat na po siguro tayo sa ating oras ng pagtalakay. Kaya, dadako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Naririto na po ang ating mga ulo ng balita. AFP nilinaw na hindi pinagtutulungan ng Pilipinas, US, Japan at Australia ang China sa gitna ng joint naval drill sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines ititigil ang pagpapadala ng mga sundalo sa China para magsanay. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, inaasahang babagal pa ngayong taon, ayon yan sa mga eksperto. Mali ka niyan, kapatid. Pamahalaan, pinag-aaralan ang paglilipat ng mga paaralang madalas na lubog sa baha. DSWD nagpadala na ng libo-libong food pack sa mga binahang lugar sa Visayas at Mindanao. Inisyal na pinsala ng Bagyong Guring sa agrikultura umabot na sa 200 milyong piso. Transmission line ng NGCP nananatili sa normal operation. Sugar Regulatory Administration o SRA tiniyak na hindi maapekto ng supply ng asukal sa nangyaring sunog sa warehouse ng pinakamalaking sugar producer sa bansa. Ombudsman, ipinagtanggol ang dating mga opisyal ng PSDBM at formerly executive. DOJ hindi susuko hanggat hindi nahuhuli si dating Bucor Chief Gerald Bantag. COMELEC inaasahang tataas pa ang naitalang mahigit 270,000 na kandidato na nanaghain ng COC para sa barangay at SK eleksyon. PNP masusing pinag-aaralan kung isa sa ilalim sa hotspot ang 4 na lugar na nakapagtala ng election-related incident kaugnay ng paparating na barangay SK eleksyon. DOC nangakong mag-iinspeksyon sa mas maraming bodega para masugpo ang rye smuggling. Laboratorio ng black cocaine sa Cavite, sinalakay ng NBI, Uganda National at Pinay arestado. Paliparan sa Russia, nagtamo ng malaking pinsala dahil sa drone attack. Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Romeo Broner
na hindi pinagtutulungan ng Pilipinas, US, Japan at Australia ang China sa gitna ng joint naval drill sa pinagtatalunang karagatan. Ayon sa AFP official, mayroon sariling interes sa mga nasabing bansa at kapag nagsama-samaan niya ang mga ito na magkakatulad ng pag-iisip ay mas maraming makakamit. Ang naturang joint naval exercises kasi ay isinasagawa ilang linggo matapos ang naging konfrontasyon sa Ayungin Shoal ng West Philippine Sea noong Agosto 5 nang harangin at bombahin ng Chinese Coast Guard ng tubig o water cannon ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na magsusupply sana noon sa mga tropang Pilipino na naka-estasyon sa BRP Sierra Madre. Sa pamamagitan din ng nasabing naval drill, nakakasalamuhan ng mga sundalo ng Pilipinas ang militar ng ibang bansa para mahasa ang kanilang kakayahan at pagsasanay, lalo na sa paggamit ng mga modernong armas, taktika at napapalakas ang kanilang interoperability. DZGG. Ititigil na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapadala ng matataas na opisyal nito para magsanay sa China. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Lieutenant General Romeo Browner. Ito ay bilang tugon sa nangyari sa pinagtatalo ng karagatan kabilang ang patuloy na paghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Simula kasi noong taong 2004, nagpapadala na ang Pilipinas ng military officers sa China sa ilalim ng Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Una na ring sinabi ng AFP official na bunsod ng panibagong mga tensyon sa disputed waters, malabo na ring mangyari pa ang alok ng China na magsagawa ng joint drill kasama ang Pilipinas. DZGG. Naniniwala ang ilang mga eksperto na babagal pa ang paglago ng ekonomiya ngayong 2023 hanggang sa taong 2024. Ayon sa ulat ng Global Source Partners, ang paghina ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa ay sa kabila ng mga reforma na pinatutupad at ang pagtatapos ng tinatawag na revenge spending. Tinatayang bababa pa sa 5.2% ang Gross Domestic Product o GDP ngayong taon mula sa dating mas mataas na forecast sa bansa na 5.5%. Maging ang forecast para sa susunod na taon ay binawasan na rin ng grupo na mas mababa rin sa projection ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa tinukoy na sagabal sa economic growth ay ang hindi stable na presyuhan ng pangunahing bilihin at mataas na local inflation rate. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buenamanong pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Komalik! Inihintay pa ang report ng PNP sa mga lugar na hotspot sa eleksyon. DZGG. Patrol Report. Si Sara May Laurenio ang magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, hinihintay pa ng Commission on Elections ang resulta ng security assessment ng Philippine National Police bago gumawa ng listahan ng mga area of concern o election hotspot para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ginawa ni COMELEC Chair George Garcia ang pahayag kasunod ng mga ulat at 4 na insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan kung saan 2 sa bayan ng Libon sa Albay, isa sa lalawigan ng Rizal at isa sa Maguindanao. Sinabi naman ni COMELEC spokesperson John Rex Laudiano Alright. na maaari ding isaalang-alang ng poll body na ilagay ang mga lugar na ito sa ilalim ng COMELEC control kung kinakailangan. Ang pinakahuling insidente ay nangyari sa Libon kung saan ang biktimang si Alex Repato, re-electionist captain ng Barangay San Jose, ay binaril ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa kanyang tirahan dakong alas 5 ng hapon ng Lunes, ilang oras lang matapos siyang maghain ng kanyang kandidatura. Naganap ang insidente ilang araw lamang matapos mapatay si Reliosa Mata, isang konsehal ng barangay Nagpo sa Libon, at ang kanyang asawang si Alfredo.
habang papauwi sila sa kanilang bahay pasado alas 9 ng gabi noong August 22. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Oh, ayun. Alright, so maraming salamat, Zara May Laureño. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang paglilipat sa mga paaralang madalas na lubog sa baha. Ayon kay Director Edgar Pusadas, spokesperson ng Office of the Civil Defense o OCD, hindi tumitigil ang national government sa pag-iisip ng paraan para maging ligtas ang lahat sa oras ng sakuna at hindi rin naisasanggalang ang klase sa mga paaralan kagaya na lamang ng planong relocation sa mga school na prone sa baha. Inayag ito ni Pusadas makaraang ulanin ang unang araw ng balik eskwela ng ilang mga paaralan sa bansa kung saan may mga nagsuspindi kaagad ng klase bagamat hindi pa nagsisimula ang 2023 to 2024 year school dahil sa sama ng panahon. Sinabi ng OCD official na nagkansela ng klase ang 9 na mga estyudad at ang munisipalidad ngayong araw dahil sa epektong bagyong Guring habang may 4 na mga paaralan ang nagsilbing evacuation area pa rin. DZWG. Nagpadala na ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ng 39,000 kahon ng food pack sa mga binahang lugar sa Western Visayas, Region 6, at Eastern Visayas, Region 8, Region and Northern Mindanao, Region 10. 11,700 family food packs ang ipinadala sa Western Visayas provinces gaya ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental at sa mga lungsod ng Bacolod at Iloilo. Bukas inaasahan namang darating ang nasa 12,900 boxes ng FFPs sa Northern Mindanao, partikular ang mga probinsya ng Lanao del Norte, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa Huwebes, inaasahan namang maihahatid ang 14,500 boxes ng mga food packs sa Southern Leyte or Region 8. DZWG. Umaabot na sa 200 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala ng Bagyong Guring sa sektor ng agrikultura sa Cagayan at Isabela. Ayon kay DA Office of the Assistant Secretary for Operation Technical Advisor Narciso Edilio, umabot na anya sa 11,904 na metric tons ang inisyal na damage loss sa Cagayan at Isabela na aabot ang halaga sa 192,652,704,000. Nasa 60,244,804 ang nasira sa mga pananim na palay sa Cagayan habang nasa 26,803,545 ang Isabela. Umalo naman sa 74,578,000 ang pinsalang naidulot ng bagyo sa mga pananim na mais sa Cagayan at 57,831,000 ang halaga ng pinsala sa Isabela. Kaugnay nito, umapila ang opisyal sa mga local government unit na huwag i-duplicate ang naitalang sira sa Bagyong Egay at Bagyong Guring upang hindi magkagulo ang listahan ng mga mabibigyan ng binhi mula sa Central Office para sa mga naapektuhan ng bagyo. DZWG. Alright, isa pa ang pagulat ang ating tatanggapin. Department of Agriculture tiniyak ang nakahandang tulong para sa mga magsasakang apektado ng Bagyong Guring. DZWG. Patrol Report. Si Tani Capirala magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet, tiniyak ng Department of Agriculture ang nakahandang tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Guring.
Kahapon nang binuhay ng naturang ahensya ang mga Regional Disaster Risk Reduction Management Center nito upang tumutok sa epekto ng bagyo sa kabuhayan ng mga magsasaka. Batay sa naging advisory ng DA, nakapag-preposition na ito ng mga kinakailangang hybrid seeds ng palay at mais para sa mga magsasaka. Maliban dito, mayroon din umanong sapat na supply ng mga gamot at vitamins para sa mga livestock at poultry na nakalagay sa mga storage facilities ng naturang tanggapan. Pagtitiyak ng naturang kagawaran na patuloy itong makikipag-ugnayan sa mga local government units sa mga lugar na maaapektuhan ng bagyong Guring. Nauna na ring nagbigay ng abiso ang mga naturang ahensya sa mga magsasaka at mangingisda bago pa man ang pananalasa ng naturang bagyo. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Nananatili pa rin sa normal ang operasyon ng mga transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito ay sa likod ng nagpapatuloy na pananalasa ng Bagyong Guring sa Northern Luzon, kung saan ilang mga lugar na ang nakapag-ulat ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa abiso ng NGCP, nananatiling nasa maayos na kalagayan ng mga linya nito, batay na rin sa monitoring ng mga linemen at mga field officers nito. Maaalalang maraming transmission line ng NGCP ang nasira sa kasagsagan sa pananalasa ng nakalipas na Super Typhoon Egay at inabot ng ilang araw bago na ibalik ang normal na operasyon ng mga nasabing linya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin umano ang monitoring nito sa mga lugar na apektado ng bagyong Goring. DZWG. Inihayag ng Sugar Regulatory Administration SRA na hindi makakaapekto sa supply ng asukal ang sunog na nangyari sa warehouse ng pinakamalaking refined sugar producer sa Pilipinas. Ito ay ang Victoria's Milling Company na nakabase sa Victoria City, Negros Occidental na natupok ng sunog noong gabi ng Linggo. Ayon kay Administrator Pablo Luis Ascona na bumisita sa naturang mill site, mayroong minimal na epekto sa supply ng asukal ang nangyaring sunog at inaasahan na hindi ito makakaapekto sa nakatakdang pagsisimula ng milling operation nito para sa crop year 2023 to 2024 sa Setyembre 1 at pagsisimula ng pagtanggap ng mga tubo sa Agosto 30. Sa ngayon, patuloy ang pag-assess ng pamunuan ng Sugar Milling Company sa pinsala ng sunog. DZWG. Dinipensahan ng ombudsman ng mga dating opisyal ng PSDBM at Parmally Executive kaugnay ng di umano'y maanumalyang pagbili ng COVID-19 test kit sa kasagsagan ng pandemya. Iginiit ni Ombudsman Samuel Martinez na walang ebidensya na nag-commit ng plunder ang dating mga opisyal ng PSDBM at executive ng Parmally kaugnay sa questionabling pagbili ng mahigit na 4 na bilyong piso na COVID-19 test kit. Tugon ito ni Martinez kasunod ng naging statement ni Senator Francis Escudero kung saan kinwestiyon ng senador kung bakit hindi inirekomenda ng ombudsman ang plunder charges laban sa sangkot na mga individual, gayong ang involved na halaga ay 50 milyong piso na lagpas sa threshold para sa plunder. Sa kasuan niya ng Parmally, hindi maaaring sampahan ng plunder dahil walang ebidensya na nagkamal ng nakaw na yaman si dating Budget Undersecretary Christopher Lau at dating DBM Procurement Director Warren Leong. Ang malinaw anya na pinaboran nila ang Parmally dahil binigyan nila ng kontrata para sa test kit. Anya, maaaring irekomenda nito ang muling pagsasagawa ng preliminary investigation at amyendahan ang impormasyon kung isa sa mga akusado ay maging state witness at umamin na nagbigay ng pera kay Lau o Leong o sinumang opisyal ng DBM at nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. Matatandaan, una nang pinag-utos ng ombudsman ang paghahain ng 3 bilang ng graft laban kina Lau
Leong, DBM Procurement Management Officer Paul Jasper Di Guzman, at Parmali official na sina Twinkle Dargani, Lincoln Ong, Justin Garado, Wang Chuyen. DZWG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin. PNP, binawi na ang security detail ng mga government official at pribadong individual para sa barangay at SK election. DZWG. Patrol Report. Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga Rica, sa detalye. Sinimulan ng bawiin ng PNP Police Security Protection Group ang kanilang mga tauhan na nakadetail sa mga opisyal ng gobyerno at pribadong individual. Ayon kay PSPG Acting Director Police Colonel Crogelio Simon, sa 920 protective security personnel sa buong bansa, 679 ang subject ng recall, kung saan 495 PSP ang nagbibigay ng seguridad sa 285 opisyal ng gobyerno, habang 425 PSP ang nagbibigay ng seguridad sa 309 pribadong individual. Sinabi ni Simon na ang pagbawi sa mga security detail ay alinsunod sa COMELEC Resolution 10918 bilang bahagi ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon sa Oktubre 30. Aniya, kinakailangan kumuha ng Certificate of Authority for Security Detail mula sa COMELEC ang mga opisyal ng gobyerno at pribadong individual para maibalik ang kanilang seguridad. Samantala, isa sa ilalim ang mga nirecall na pulis sa BIP Security and Protection Refresher Course upang mapahusay ang kanilang protective security skills. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang para sa DZWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Aminado ang Department of Justice, DOJ, na talagang mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon ni dating Bureau of Correction na Chief Gerald Bantag dahil sa lawak ng mga network of friends at associate nito. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, membro si Bantag ng PNP Class 1996, kaya marami itong kaibigan na nagtatrabaho sa police force. Naniniwala rin ang kalihim na posibleng tinutulungan ng ilan sa mga ito si Bantag sa kanyang kinakaharap na kaso. Paliwanag pa ni Remulla, mahirap ang trabaho ng kanilang ahensya, ngunit siniguro nito na hindi sila susuko hanggat hindi nahuhuli si Bantag. Si Gerald Bantag ay ang tinuturong utak sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o si Percy Lapid noong nakaraang taon. Magugunita namang naglabas na rin ng 3 milyong pabuya ang Department of Justice sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Bantag at Sulueta. DZWG. Nakapagtala ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ng 273,454 na kandidato na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguning kabataan eleksyon sa unang araw ng COC filing. Sa Consolidated Daily Report ng COMELEC, nasa 672,016 posisyon ang bukas para sa barangay SK election para sa kabuang 42,001 na barangay sa 81 mula sa 82 probinsya dahil wala pang data ang full body para sa South Cotabato. Sa nasabing bilang 21,657 ang naghain para sa posisyon bilang punong barangay at 143,638 naman ang naghain ng COC para sa sangguniang barangay member. Para naman sa SK election, 17,085 kandidato ang naghain ng COC para sa SK chairman, habang 91,074 ang naghain ng COC para sa SK member. Inaasahang madadagdagan pa ang nasabing bilang dahil magtatagal pa ang paghahain ng COC hanggang sa araw ng Sabado, Setyembre 2, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DZWG. Pinag-aaralan ng mabuti ng Philippine National Police o PNP kung isa sa ilalim sa hotspot
ang 4 na lugar na nakapagtala ng suspected election-related incident kaugnay ng paparating na barangay at SK election. 4 na insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan ng naitala ng PNP kung saan 2 sa bayan ng Libon sa Albay, 1 sa Lawigan ng Rizal at 1 sa Maguindanao. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang pinakahuling insidente ay ang pamamaril na nangyari sa Libon, Albay kung saan ang biktima ay isang punong barangay. Nangyari ang insidente matapos niyang makapaghain ng Certificate of Candidacy para sa darating na eleksyon. Ayon kay Fajardo, nagpapatuloy ang kanilang threat at risk assessment sa mga lugar na mayroong intense political rivalry. Ito ay upang makapagdagdag ng mga pulis katuwang ang AAP para matiyak ang mapayapang pagdaraos ng eleksyon sa Oktubre. DZWG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilang. Pangulong Marcos gagamit ng lahat ng iligal na paraan para makontrol ang presyo ng bigas. DZWG. Patrol Report. Si Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye. Kasama ang Boyet, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na gamitin ang lahat ng legal na pamamaraan para makontrol ang presyo ng bigas. Sa isinagawang sectoral meeting sa Malacanang kahapon, inihag ng Presidente ang kaniyang pagkabahala sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga palengke. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng sapat na supply ay ang hoarding, epekto ng sunod-sunod na bagyo sa nakalipas na buwan at mga presyong pinapataw ng middleman. Pinasusiguro rin ng Pangulo sa mga kaukulang ehensya ang iba pang mga suporta para sa magsasaka at traders. Inuutos din ng Pangulo na pag-aralan ang posibilidad na ma-donate ang mga makukumpiskang smuggled na bigas sa DSWD upang maipamahagi sa mga nangangailangan. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Nangako ang Bureau of Customs o BOC na mag-iinspeksyon ng mas maraming bodega sa gitna ng pinaigting na kampanya laban sa rice smuggling sa bansa. Sa press briefing ng Palasyo, sinabi ni BOC Commissioner Benvenido Rubio na masisiguro nito ang pagsunod ng mga importer sa pagbabayad ng duties and taxes. Kasabay ng mas mahigpit na inspeksyon, tiniyak din ni Rubio ang mahigpit na koordinasyon sa Department of Justice upang panagutin ang mga smuggler. Ginawa ng BOC Chief ang pahayag kasunod ng pansamantalang pagsasara ng 3 warehouse na naglalaman ng humigit kumulang 505 milyong piso na halaga ng imported na bigas mula sa Vietnam, Cambodia at Thailand sa San Juan, Balagtas, Bulacan. 15 araw ang taning na ibinigay ng BOC sa mga may-ari at operator ng 3 sangkot na warehouse para magsumite ng kaukulang dokumento na patunay ng pagbabayad ng mga duties at taxes. Kung ang mga may-ari at operator ng warehouse ay hindi makakapagsumite ng mga kinakailangan dokumento pagkatapos ng 15 araw, kukumpiskahin ng BOC ang imported na supply ng bigas sa ilalim ng pag-i-issue ng warrant of seizure at detention. DZWG. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang apartment sa Dasmariñas, Cavite na ginagamit bilang laboratory ng black cocaine. Arestado ang Uganda national na si Benjamin Musoke na miyembro ng West African Syndicate at si Marisa Eusebio na recruiter ng mga courier o drug mule na nagpupusit ng black cocaine sa labas ng bansa. Nasamsam din ng NBI ang black cocaine na nagkakahalaga ng 20 milyong piso na sa nasabing apartment. Ayon kay Attorney Ross Jonathan Galicia, Task Force Commander ng National Bureau of Investigation Task Force Against Illegal Drugs, mahirap matukoy ang black cocaine dahil inihahalo ito sa regular na black coffees. Sinabi ni Attorney Galicia na modus ng sindikato na gamitin ang packaging ng mga kilalang brand ng mga regular na cookies na ginagamit na pasalubong dahil hindi ito
napapansin kapag ininspeksyon na nasa mga paliparan. Kapag sa kamay na ito ng mga consumer ay ini-extract ang cookies upang makuha ang black cocaine. Nagtamo ng malaking pinsala, malaking pinsalang paliparan sa Pskov City sa Russia matapos na tamaan ng drone. Dahil sa nasabing insidente ay nasira rin ang dalawang military Lushin 76 transport plane. Bago ang nasabing malaking sunog sa paliparan ay nakarinig pa ang mga residente malapit sa lugar ng malakas na pagsabog. Matatagpuan ang Pskov mahigit na 600 kilometers mula sa Ukraine na malapit sa border nila sa Estonia. Hindi naman inako ng Ukraine ang nasabing insidente kung saan naggaya ng pag-akusa ng Russia sa kanila. Alright, isa pang pagulat ang ating tatanggapin mula naman ito sa labas ng ating bansa. Libong residente ng Florida inilikas dahil sa inaasahang pananalasa ng Hurricane Idalia nasa Category 3. DCWG Patrol Report! Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga Dan, sa detalye. Itinaas na sa Category 3 ang Hurricane Idalia habang nagbabanta sa malaking bahagi ng Florida. Inaasahan na ito ay magla-landfall ngayong araw ng Huwebes sa South Perry, Florida, partikular na sa bahagi ng Big Bend. Agad na pinakilos ni Florida Governor Ron DeSantis ang kanyang National Guard habang inaprubahan ni US President Joe Biden ang emergency declaration sa Georgia at South Carolina. Inaasahan ang storm surge sa Tampa kung saan mayroong 1.558 talampakan ang pagtaas ng tubig. Halos kalahati ng lugar sa Florida ang nasa tornado watch kung saan maraming mga residente ang pinalikas na. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, so, dyan po nagwawakas po ang ating po mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng News Department ng DCWG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng Miyerkules, August 30, 2023. So, at bago ako magpaalam, ayan, babati muna tayo sa ating mga viewers. Ayun, yung aking mga apo, si Dangel, Guillermo, at si Noni. At si Utol, Danyo, Guillermo, ayan, nanonood din. Uy, si Lorna Ginobes Flores. Hello, good PM po. Yan, na-miss ko si Lorna. At si Nubensino, Wilma Manalo, ayan. Maulang hapon po, Kuya Boyet. Kamusta? More power to DCWG. God bless you all. Shout out po dito sa Barrientos, Luna, La Union. Ayan, si Wilma, no? Hindi na nakakatiis na hindi panoorin si Kuya Boyet. Salamat Wilma sa iyong laging panonood dito sa programang ito, ha? Yan. At siyempre, ayan din si Ate Nelia Guillermo. Ayan, ang may bahay ng aking utol na si Danyo Guillermo. Watching, good afternoon to all viewers. Ayan ang kanyang pagbati. Alright! So, bagong lahat, kinocongratulate ko po ang aking apo na si James Jasper. Isa sa anchor dito sa DCWG Broadcasting Studio. Siya po ay gumraduate ngayong araw na ito. Graduate po siya ng college. Yan, congratulations na po. Aha, at gusto kong matikman ang iyong inihanda. Kaya ako nagmamadali na. Medyo ang tiyang ko ay umaano na. Yan. So, congratulations, James Jasper! Maraming salamat po sa inyo pong panonood at sana po wag po kayo magsasawa na sumubaybay dito sa ating pong programang Balitang Pilipinas Worldwide. At ako din po ay nagpapasalamat higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos sa kanya pong
pagkakataon na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng balita at impormasyon. Pagbibigay ng impormasyon at serbisyo publiko. Yan. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagkakataong ipinagkaloob sa akin ito. Sa ngalan po ng aming News Director, Jun Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po bukas po muli sa programang Barangay in Action alas 11 hanggang alas 12. Sa bandang hapon po, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita pa rin po tayo, magkapanooran. Yan. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.